Sa probinsya ng Quezon, may maitim at mabuhok na lamang dagat ang masarap daw kainin. Nakasanayan na ito sa lugar, pero kalauna naging exotic at kakaunti na lamang ang nangunguha nito. Hindi lang ito basta malinamnam, nakakapagpatibay pa raw ito ng katawan. Katunayan, ito raw ang sikreto ng 63 anyos na si Lolo Abelardo. Pagbabangka, paglilinis, pagbubuhat at kung ano-ano bang trabaho. Basic lang daw yan sa tulong ng kibit. Yung kibit po, nakakalakas ng katawan. Hanggang ngayon, malakas pa din ako. Nakakapagbuhat-buhat pa talaga. Nakakapagbuhat-buhat pa ako ng mga tubig. Pag minsan, napapatagay pa din. Malakas pa. Isa raw sa magpapatunay na totoong lumalakas sa kibit si Abelardo ang kanyang asawang si Miguelia. Malaki-laki ang kain niya pagka gayo ng ulam. Tapos ay napapansin ko, malakas siya. Kakabuhat ng mga bato na aming hinahakot yun sa kabilang kubo namin. Tapos ay nakakapagbantay pa siya, magdamag sa kasi siya ay bantay dagat. Pero I wonder, saan ba nakakahanap ng di umano sikretong pampalakas na ito? Sa malalaking bato gaya nito nagtatago ang marine mollusk o kibit kung tawagin ng mga taga Quezon. Ang kibit, malaki ang papel sa ecosystem. Ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng impormasyon sa kalidad at kalusugan ng isang karagatan. Nakakatulong ito na mapangalagaan ang mababang parte ng dagat. Pero bukod sa pampalakas ng katawan, panalo rin daw ito kapag niluto. Para samahan tayo sa pangunguha ng kibit, makakasama natin ang ka-wonder nating si Michael. Bali po yung kibit ay natutunan kong kainin gawa nung lahat po ng taga rito halos nangunguha niyan. Pangunguha niyan, isa rin po sa dahilan ay wala kami halos minsan pang-ulam. Nakalakihan na raw ni Michael ang pangunguha ng kibit dahil marami raw nito sa kanilang lugar. Hello mga ka-wonder, andito tayo ngayon sa Pagbilao Grande Island at ngayon ay tuturo ko sa inyo paano manguha ng kibit. Tara, samahan niyo ako. Pero mga ka-wonder, ang pagkuha nito hindi basta-basta. Nakadikit kasi ang mga kibit sa bato. Ito, hindi mo masyadong mapapansin sa bato kasi kakulay siya nung bato. Kaya talagang kailangan tutukan mo siya ng tingin para mahalata mo siya yung kibit. Ang pagiging mangingisda pati na ang buhay niya sa isla, binabahagi rin ni Michael sa social media. Lumalapit ang grasya. Ang pagbablog, kanya na rin pinagkakakitaan pantusto sa gastos ng kanyang pamilya. Sungkit dito, sungkit doon. Makalipas ang kalahating oras na pangunguha ng kibit, iuwi na ito ni Michael at ipaluluto sa kanyang asawang si Cheryl. Ang perfect dish daw para rito, kibit sisig. Ngayon po ay pakukuluan muna po natin yung mga kibit ng 4 na oras. Kasi po matagal siyang malabog, makunat po siya, kaya kailangan 4 na oras po. Makalipas ang 4 na oras na pagpapakulo, lilinisin naman ang kibit. Kailangan kasi ihiwalay ang shell nito sa laman. Ito po kasing kibit sisig, ito po ay paborito ng asawa kong pulutanin. Or kahit po kami ulam. Pagkatapos, hihiwain ito ng maliit. Igigisa ni Cheryl ang bawang, sibuyas, saka ilalagay na rin ang kibit. Lalagay na rin po natin yung mga pampalasa. Lalagyan din ito ng sili at oyster sauce at patuloy lang na igigisa hanggang sa maluto ang mga sangkap. Kapag medyo toasted na ang kibit, saka ito lalagyan ng itlog. At ready to serve na ang kibit sisig. Malinamnam ang lasa, masarap, swak na swak at saka parang daig pa ang baboy.
hanggat dito po kami nakatira sa tabing dagat ay patuloy po ang pagkain namin ng kibit hanggat sa mga anak ko, ituturo ko yung pagkain ng kibit at yan po ay talaga napakasarap. Pero I wonder, totoo nga bang nakapagpapalakas ng katawan ng kibit? O baka naman it's all in the mind? So with the nutritional value niya, actually there's no scientific studies kasi na makikita natin regarding sa kibet. Bilang isang marine mollusk, meron din itong protein, possible na meron din carbohydrates and vitamins na makukuha sa kanila.